So ito po ay part 2 ng atin pong sermon na atin pong sinimulan last week. No? Itong sermon na pinamagatan po natin, The Son is equal with the Father. No? The Son is equal with the Father. Ang anak ay kapantay, no, ng Ama. Ito po yung napakagandang katotohanan na pundasyon ng ating pong pananampalataya. No? Ito po yung tinatawag nating the basic truth of Christianity. Ngunit alam po natin, ito pong basic truth ng Christianity po ay kinagagalit po ito ng karamihan. No? Nabanggit po natin last week, yung Iglesia ni Manalo. No? At ang mga Islam, no? Yung Muslim. I don't know if tinitingnan niyo po yung atin pong sermon last week sa YouTube. I think meron pong nag-comment doon, although hindi maintindihan, pero sabi niya na parang minention niya yung Quran. No? For those of you who looked at it, I think I don't know kung anong gusto niyang sabihin doon, pero alam po natin, no, na naging reason po ito ng pagkagalit po nila sa Christianity. At hindi na po ito bago sa atin because itong mga Pharisees in Jesus' time ay talagang pumalag sila dito sa claim ng Panginoon of equality with the Father. Ngunit po, ito po ay ang implikasyon. No? Yung kaniyang pagiging kapantay niya ang Ama, implikasyon po ito ng pagiging isa niya sa Ama. Pagiging isa ng Trinity, yung Ama, yung Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaya sa kabuuan ng atin pong oras last week ng pag-aaral, ay ginugol natin sa pag-expound ng pagiging, again, isa ng Trinity. No? Yung po yung time natin together. Kaya po kung atin pong naaalala, no? Yung first po na tinalakay natin last week ay the Son only did what He saw His Father doing. No? Kung naalala pa natin, hindi sinasabi ni Kristo dito na sumusunod siya sa Ama. Kasi tayo din po ay pinipilit nating makasunod sa Ama. Ang sinasabi ni Kristo do, wala siyang pwedeng gawin kung hindi yun lang ginagawa ng Ama. Exactly the same. Yun yung claim ni Kristo sa point natin last week. Now, we will go to point number 2 ngayong hapon po na ito. At point number 2 natin, ito po yung point number 2 natin. The Son only judged from what He heard from the Father. I think sa atin pong bulletin, ay na-miss natin yung one word na from. Ang nakalagay po yata dyan, the Son only judged what He heard from the Father. Parang ginajudge niya tuloy yung napakinggan niya sa Ama. But the Son only judged from what He heard from the Father. No? Isa na naman po siya, napakalaking claim na ginawa po ng Panginoong Hesus na kanya pong pinatunayan na posible po na ang judgment po ng Panginoong Hesus ay katulad sa kalooban ng Diyos, sa judgment ng Ama, dahil sa kanyang persona. No? Dahil sa pagka-Diyos po ni Kristo. Sinabi na po niya, no, na lahat nga po ng paghusga ay ibinigay na po ng Ama sa Kanya. Makita po natin yan sa verse 27, dahil ang sabi niya, He is the Son of Man. No? Isang titulo na tumutukoy sa pagiging Diyos ni Kristo. No, yung expression na yon, yung titulo na yon, Son of Man, contrary sa thinking na siya po'y tao, yung term na yan, pag tinitingnan natin sa Daniel, ay actually tinutukoy noon ang pagiging Diyos ni Kristo. Kaya po ay makikita pa lang po ng lahat ang pagiging hari at Diyos ni Kristo. One day po makikita po ng lahat na siya po talaga ang totoong hari. Kaya sa verse 28 and 29, sabi po ni Kristo that an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. No? Ito pong paghusga na binigay ng Ama sa Anak ay isa na naman pong patunay sa pagiging
isa ng anak sa Ama, or yung pong kanyang equality with the Father. Na sinabi na po ni Kristo, binanggit na po ni Kristo sa verse 19, no? Na wala siyang magagawa out of His own accord. No, out of His own accord. Dito naman po sa verse 30, eto na naman po ang sabi niya. No, kaya yung iba po, pag dinidivide po nila itong part na ito ng Book of John, yung 30, sinama po nila yan sa 29. Pero yung iba naman po, ang 30 hiniwalay po doon, no? Ako mas komportable akong hiniwalay po doon dahil sa expression, I can do nothing on my own. Dahil yun na po yung expression na ginamit niya sa verse 19. Ibig sabihin po, ay nagkiklaim na naman po siya ng something, and then ipatutunayan niya na yung claim niya ay totoo. No? Sabi niya sa verse 19, I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just. Because I seek not my own will, but the will of Him who sent me. As I hear, I judge, and my judgment is just. Huwag po nating kaligtaang makita na hindi lang basta pagsunod sa kalooban ng Ama ang habol ni Kristo. Dahil kahit tayong mga Kristiyano ulit ay nagpupumilit din na magawa ang kalooban ng Ama. Kung hindi ay lahat, as in lahat, no, as in lahat, absolute, ng kanyang paghuhusga ay naaayon sa kalooban ng Ama. Kahit po yung kamatayan niya sa cross, no, ay ginawa niya ng kusa dahil sa kanyang layunin, or dahil ang kanyang layunin ay iisa sa layunin ng Ama. Nakuha natin yan dahil ang sabi po niya, I can do nothing on my own. Na ini-invite na naman tayo dito na hindi mo siya pwedeng mawalay sa Ama. Hindi mo pwedeng mawalay ang anak sa Ama. Para kay Kristo, imposible. Imposibleng iwalay mo siya sa Ama. Kung nasa ng Ama, nandun ang anak. Nasa ng anak, nandun ang Ama. Hindi mo siya pwedeng mawalay. Kaya nakita natin nung nasa cross si Kristo, parang merong sense of shock upon Him. Nung nasa cross siya. Nung sabi niya, my God, why have you forsaken me? He has not tasted it in all of eternity. Hindi po niya natikman yun. Doon lang sa cross ng Kalbaryo, nung bumuhos yung kabuuan ng wrath ng Panginoon, doon niya lang po nalaman, na experience for the first time. Yung feeling na mawalay sa Ama, because never po nangyari yun. Kaya ang tanging kalooban lamang ng Ama ang siyang magagawa niya. Dahil dito, sabi niya, my judgment is just. Hindi po siya pwedeng magkamali sa kanyang judgment. Hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang paghusga. No, very subtle, kung titingnan natin, subtle po ito, pero ipinahiwatig na naman ni Kristo ang pagiging isa niya sa Ama, na lahat ng kanyang paghuhusga ay naaayon sa kalooban ng Ama. Ito yung claim ni Kristo. Lahat ng judgment niya ay naaayon sa kalooban ng Ama. Now, the rest of chapter 5 po will be an explanation po ito kung bakit possible ito kay Jesus. Kasi kung maisip mo, posible ba talaga yon na lahat ng judgment ng Ama or ng anak ay katulad talaga sa judgment ng Ama? Posible ba yon? No? Ito yung claim ni Kristo. Again, rest of chapter 5 ay explanation kung bakit yun yung claim ni Kristo. Ang pinag-uusapan po dito ay ang tinatawag nating divine person. Sinabi ko na po last time, no? Si Kristo may human nature. Pero wala siyang human person. Ang meron lang si Kristo when it comes to person is the divine person. Si Kristo, kung titingnan natin, He is a divine person with a human nature. No, with the human nature. So titingnan natin, gitna ng kanyang pagiging tao, pareho lang sa atin, baka gwapo pa nga ako kaysa kay Kristo nung nandito siya, hindi natin alam. Gitna ng kanyang pagiging tao, ay
Diyos siya. Ang person niya is divine. Ito po ang kanyang testimonya, no? Nakikita po natin. Sinabi niya, ito po yung testimony niya sa verse 31. Sinabi doon yung testimony niya. Sa verse 36, ang testimony na ito na binanggit ni Kristo ay na siya ang padala ng Ama. No? Verse 36, paulit-ulit po ito. Makita mo yung expression, the Father has sent me. And then tingnan po natin panandalian sa verse 37, ang expression, the Father who sent me. And then po sa verse 38, the one whom He has sent. At kahit po yung dulo ng verse 44, yung expression po, the glory that comes from the only God, ay yung pa rin po yung pinupunto nun. Yung glory, siya po yun na galing po sa Ama. Kumbaga, nagagawa ni Kristo na humusga lamang ayon sa kalooban ng Ama dahil siya ay ang eternal na anak ng Diyos na pinadala ng Ama. Kaya ang gagawin po natin, no, sa rest po ng time natin together, ay titingnan natin kung paanong pinatunayan ni Kristo ang kanyang pagkatao dahil pag nakita natin yon, na siya po talaga ang pinadala ng Ama, ay mapapaniwalaan natin yung kanyang claim that He only judges what He hears from the Father. Doon po natin mapagtanto yun. At the end of our time together, then magkaroon po tayo ng kapanatagan ng loob na siyang namatay sa atin ay hindi tayo pwedeng talikuran dahil siya din mag-judge one day. Ang pinakamatayan niya, hindi niya pwedeng i-judge yun because siya mismo yung namatay para sa kanila. Dalawang bagay ang ating titingnan. No? Una, ang testimony or testimonya ni Kristo na siya ang padala ng Ama. Pangalawa, ang testimonya ng Ama na si Kristo ay ang kanyang anak na kanyang pinadala. Dito po sa pangalawang punto, titingnan natin dalawang bagay. Yung gawa ng Ama at ang salita ng Ama. Okay? Doon sa pangalawa nating punto, titingnan natin ang gawa ng Ama at ang salita ng Ama. Titingnan po muna natin ang una. Ang testimonya ni Kristo na siya ang pinadala ng Ama. No, ito po ay napakahalaga sa Book of John. Pansin niyo po ba yan? John 1:14, alam na po natin na siya po ang eternal word na nagkatawang tao. Pero klarong sinabi ni Kristo, in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Ito po nasa heart ng Book of John, na si Kristo ang padala ng Ama. Basahin po natin muli, verse 31 to verse 36a. If I alone bear witness about myself, my testimony is not true. There is another who bears witness about me. And I know that the testimony that he bears about me is true. You sent to John, and he has borne witness to the truth. Not that the testimony that I received is from man, but I say these things so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and you were willing to rejoice for a while in his light. But the testimony that I have is greater than that of John. The testimony that I have is greater than that of John. Ito po ang pahayag ni Kristo. The testimony that I have is greater than that of John. Sa pangalawa po nating subpoint, titingnan natin yung Ama, ay makikita natin na mas mahigit ang testimonya ni Kristo dahil sinabayan po ito ng testimonya ng Ama. Yung pahayag ni Kristo kung sino siya ay mahigit kay John because sinabayan po ng Ama ito ng kanyang sariling testimony, kung sino si Kristo. Pero dito, titingnan na po natin muna na kahit wala ang testimonya ng Ama, ay mas mahigit pa rin ang testimonya ni Kristo kaysa testimonya ni Juan. Gawa ng
nasa kautusan na mapatunayan ang isang bagay sa pamamagitan ng testimonya ng 2 o 3, ay pinipoint ni Kristo that the Father bore witness about Him. Ang sinabi niya ay hindi daw totoo ang kanyang testimonya kung siya lang ang nagsabi nun. No, kung siya lang ang nagsabing siya ay Diyos, sabi niya, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit, tingnan natin, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang sinabi ay magiging totoo lang kung may mag-back up sa kanya. No, si Kristo parang hindi siya parang tayo na kung minsan may gusto tayong patunayan, tapos hindi natin mapatunayan yung sinasabi natin. Nangangailangan tayo ng isang tao, 2 tao na patunayan yung sinasabi natin upang yung sinasabi natin ay parang magkakatotoo. No? Si Kristo hindi niya kailangan ng ganon. Hindi niya kailangan. Ang sabi po ng Biblia, hindi lang siya nagsasabi ng katotohanan. Siya ay katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Hindi niya kailangan yung testimony po na ito. Again, ginawa lang po ni Kristo yon dahil sa kautusan, mapapatunayan yung katotohanan kapag ka may mag-witness sa katotohanan na iyon. Nakuha natin? Kumbaga, si Juan Bautista ay tinuturo lang ang mga tao kay Kristo. But Christ does not need the testimony of John to validate his claim. Hindi niya kailangan yung testimonya ni John to validate his claim. Alam ni Kristo yung katotohanan, no? Kaya ang ginawa lamang ni Juan, ayon kay Kristo, ay ang pag-lead ng mga tao sa Kanya upang sila ay maligtas. Kumbaga, ang ginawa ni John, para sa mga tao yun, hindi yung para kay Kristo. Muli, look at John 5:33-35. You sent to John, and he has borne witness to the truth. Diba? Sabi ni John, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. He bore witness to the truth. Not that the testimony that I receive is from man, but I say these things so that you may be saved. Yun yung reason. So that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and you were willing to rejoice for a while in His light. Pansinin po muna natin yung verse 34. Not that the testimony I received is from man. Madaling sabi, yung claim ni Kristo na siya ang anak ng Diyos and equal with the Father ay hindi galing sa tao yon. Yung sabi ni John, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world, ay hindi yun para i-endorso or para maging Lamb of God si Kristo. Lamb of God na po siya, even if John would not do it. Ang punto niya ay hindi siya dependent. Hindi siya dependent sa testimonya ni Juan. Kumbaga, hindi siya pareho sa atin, again, who needs other to support our claim. Kung hindi dependent si Kristo sa patunay ni John, ano yung gamit ng patotoo ni John? Again, ang sabi ni Kristo, ang patotoo ni John ay para lang maituro ang mga tao sa Kanya. Sinabi niya, si Juan ay nagpatotoo sa katotohanan upang ang mga Hudyo ay mananampalataya sa Kanya at maligtas. Hindi yun para gawan ng pabor si Kristo. Kawawa naman si Kristo, walang nagsusuporta sa Kanya, walang nananampalataya sa Kanya, walang naniniwala sa Kanya. Kristo, huminahon ka. Gusto ko itang i-encourage na kahit hindi sila naniwala, ako lang naniniwala, huwag ka na ma-depress. That's not the case. At gitna ng kanilang siguro nakakalungkot na sitwasyon, no, na nung dumating si Kristo, parang ang sabi nga ni Kristo, parang they were like sheep without a shepherd. Kumbaga mga Hudyo at that time, pagod na sila because kung ano-ano nang sinasabi ng kanilang mga leaders, pero never sila nabigyan ng kasiguraduhan. For a time, because yun yung
religious teaching at the time, for a time, nakahanap sila ng kapahingahan through John. Kasi ang sinasabi ni John, alam natin yung preaching ni John, sabi ni John, repent. Dahil darating na yung manliligtas. Kaya sila, in the sense, nabuhayan sila because everyday nakita nating makasalanan tayo, pero andyan na yung manliligtas. No? Kaya greater ang testimony ni Kristo, testimonya ni Kristo, dahil si Juan, si John the Baptist, nasobrahan yata sa Tagalog to. Sabi ko kung mag-Taglish ako, at the end mag-i-English ako. Sabi ko kay Malo pag-uwi, percentage, sasabihin niya always, 70-30. 70 English, 30 Tagalog. So inisip ko mag-Tagalog na lang, sobrahan yata. Dahil si John the Baptist ay tinuturo lang ang mga tao kay Kristo and not to validate the claim of Jesus again, to be the Son of God whom the Father sent. Tayo din po ay katulad ni Juan. Hindi po ba? Tinuturo lang natin sa mga tao ang katotohanan. Hindi naging katotohanan ang Ebanghelyo dahil tinuturo natin. Ang Ebanghelyo ay katotohanan. So una, gusto ko lang i-stress dito, maging kontento tayo sa role natin. Hindi tayo yung nagde-decide kung ano yung katotohanan. Ito yung problema po ngayon because marami pong churches, marami pong preachers na para bang sila ang magde-decide kung ano yung katotohanan. Sinasabi ni Kristo dito, hindi ako nag-benefit doon kay John. Tinuturo lang ni John yung mga tao doon sa katotohanan. Yun yung gagawin natin. Tinuturo lang natin yung mga tao sa katotohanan. The gospel is power. Ang Ebanghelyo ay dapat hindi natin siya ikahihiya dahil ito po ay wisdom and power of God unto salvation. Pangalawa po, I think nasabi ko na, wala po tayong karapatang baguhin ang Ebanghelyo. Wala tayong karapatang may itago. No? Yung pagka inisip natin, oh, Christ loves you. Gustong-gusto nang nakinig yun. Oh, talaga, minahal ako ni Kristo. Pero ayaw nating sabihin yung pagmamahal na yon na i-declare natin na nagkasala sila. Ayaw nating i-touch na yung relasyon nyo ay adulterous yan sa harapan ng Diyos. Ayaw natin, iiwasan natin yon. Ayaw natin nilang maramdaman yung sting of the gospel. Wala tayong karapatan. Ang tangi lang nating pwedeng gawin ay palaganap yung katotohanan. Hindi tayo ang nagde-decide kung ano yung katotohanan. Pangalawang patunay na ang testimonya po ni Jesus ay mas mahigit po kaysa testimonya ni Juan ay ang testimonya ng Ama na si Jesus ang kanyang pinadala. No? Nagtestimonya po ang Ama sa pamamagitan ng dalawang bagay, kanyang mga gawa at ang kanyang salita. Although makikita po natin later on na itong salita ng Diyos at ang gawa ng Diyos, connected po sila. No? Kumbaga, ang gawa ng Ama ay naaayon sa kanyang salita. No? Ang mga ginagawa ng Ama, yun na rin po yung nakasulat in the Old Testament. But tingnan po muna natin ang gawa ng Ama. No? Ang patunay ng Ama dun sa katotohanan patungkol kay Kristo. Verse 36b to 37a. For the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I'm doing, bear witness about me that the Father has sent me. And the Father who sent me has Himself borne witness about me. Nakakamangha po itong mga sinasabi po dito ni Kristo. Sinabi niya na nagagawa niya lang ang lahat ng kanyang ginawa dahil sa gawa ng Ama. No? Sa katunayan, ang mga ginawa niya ay ang mga gawain na pinapagawa ng Ama sa Kanya. At dahil dito, pinatunayan ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa kung sino si Jesus.
Ang pinapatungkulan ni Kristo dito ay ang kapangyarihan na ipanamalas ng Ama sa pamamagitan ni Kristo mula sa mga milagro, pagtuturo, buhay, kamatayan, at pagkabuhay muli ni Kristo. Lahat po ng kanyang buhay, buong buhay niya, ay naging ganun yung buhay niya dahil ang Ama ay nag-work through the Son. Napag-alaman natin na ang Diyos ay nagpapamalas ng kapangyarihan na naaayon sa kanyang pinapagawa. Ito po yung general truth na makikita natin sa Scripture. Ang Diyos ay pinapamalas ang kanyang kapangyarihan ayon sa kanyang pinapagawa. Kaya papakita po natin yung mga propeta in the Old Testament na ipinimalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kanila dahil merong pinapagawa ang Diyos. Yan po yung makita natin sa Scripture. Siguro ang klaro nating makita ay ang kapangyarihan na kanyang ipinamalas nung pinalaya niya ang Israel sa Ehipto. Ang kanyang pinamalas na kapangyarihan, kung titingnan natin yun, yung 10 plagues. Yung 10 plagues na ginawa ni Moses, pinagawa ni Moses, ay ginawa ng Ama because ito po yung kailangan upang palayain niya ang Israel mula sa Ehipto. Hindi po yun random lang o sige, I'll show off. Lahat ng kapangyarihan na yon ay naaayon sa layunin na gustong ma-achieve ng Ama. Ngunit si Kristo lamang ang binigyan ng kapangyarihan upang magpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan. And in a sense, kaya nagawa ni Kristo, lahat ng kanyang ginawa ay dahil sa hindi ko alam kung tama itong word na to, pero ang ibig kong sabihin, enablement, dahil sa pagpapagana ng Ama. Kumbaga, yung ginagawa ng Ama, through Christ, badge of approval. Badge of oneness ng Ama sa anak. Yung kanya, again, pagpapagana ng Ama sa lahat ng ginawa ni Kristo. Kaya nagawa ni Kristong gawing alak ang tubig. Kaya nagawa ni Kristong palakarin yung lumpo. Kaya nagawa ni Kristong pagalingin ang anak ng opisyal. Kaya nagawa ni Kristong i-multiply ang tinapay. Kaya nagawa ni Kristong maglakad sa tubig. Kaya nagawa ni Kristo ang pagbuhay muli ni Lazarus. At lalong-lalo na, kaya nagawa ni Kristo na mamatay sa cross. At kaya nabuhay siyang muli. Dahil ang gawa ng Ama ay pinabalas sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Sa ganitong kapamaraanan, pinatunayan ng Ama ang katotohanan na si Kristo ang kanyang pinadalang anak. Gawa ng pagiging tao ni Kristo dito sa nasulat ko, liko. Sabi ko, bakit liko? Liko. Gawa ng pagiging tao ni Kristo. At totoo, dependent po siya. Dependent po siya sa Ama at sa banal na Espiritu. Ay pinapagana ng Ama ang lahat ng ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan upang patunayan sa atin na talagang anak niya si Jesus. Ang ibig po sabihin nito, napakalaking implikasyon. Ang ibig sabihin nito ay ang nakasalalay ay hindi ang pagpapagaling. Sa lahat ng ginawa ni Kristo, ang nakasalalay ay hindi ang pagbuhay muli ni Lazarus. Importante yun, blessing yun. Pero hindi yun yung nakasalalay doon. Totoo, yung sinave niya yung wedding dahil mapapahiya po sana yung groom. Pero hindi po yun yung nakasalalay doon. Ang nakasalalay dito sa lahat ng ginawa ng Ama through Christ ay ang katotohanan patungkol kay Kristo. Kumbaga kung mabasahin mo yung John 6,
Hindi mo dapat sabihin na, ako din, kakain din ako ng tinapay. That's not the point. The point is that you would see that one and you realize He is the Son of God. He is the Son of God. Kaya naman sinabi ni Kristo sa opisyal na hindi ang pagpapagaling ng anak mo ang mas importante. Sabi niya, unless you see signs and wonders, you will not believe. You will not believe. No? Siguro, bigyan po natin ng time na isipin po ito. Kasi many times, okay na tayo basta na-solve na yung problema. Okay na tayo basta gumaling na tayo. Okay na tayo basta na-provide na yung pangangailangan natin. Importante yun, pero mas importante na lahat ng ito ay patutunayan sa atin at lumalalim tayo sa pag-intindi na wala na pong ibang anak ng Diyos but si Kristo. This time, tingnan natin ang salita naman. No? Ang salita. So, ang gawa ng Ama, nagpapatunay na si Kristo ang anak niya. Tingnan naman po natin ang salita niya. No? John 5:37b to 47. His voice you have never heard. His form you have never seen. And you do not have His word abiding in you. For you do not believe the one whom He has sent. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me. Yet you refuse to come to me that you may have life. I do not receive glory from people. But I know that you do not have the love of God within you. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, you will receive him. How can you believe when you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God? Do not think that I will accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, on whom you have set your hope. For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote of me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? No, katulad ng sinabi ko po kanina, nakasalalay po dito ay ang pananampalataya kay Kristo. Napakabigat ng sinabi po dito ni Kristo. Hinusgahan niya ang mga Hudyo, lalo na yung religious leaders, hinusgahan niya sila na hindi naniniwala sa kautusan. That was a big thing because ang sasabihin po ng mga Hudyo, sasabihin po ng mga Pariseo, anong sinasabi mo? Gusto mo bang i-memorize natin ang Book of Genesis? Tingnan natin kung sino makapag-memorize ng Book of Exodus. Master nila yon. Master nila yung first 5 books of the Bible. Tapos sasabihin mo na hindi ako naniniwala sa kautusan, hindi ako naniniwala sa law. Kumbaga yung Hudyo nung time na yon, no, na sinulat ang Book of John. So after na po ito ni Kristo, ay hindi na po nila narinig yung boses ng Ama, yung pagpapakita ng Ama sa pamamagitan ng kalapate, no, na tumungtong sa ulo ni Kristo. At the back of John's mind here is yung pagpapakita ng Ama, pagmamanifest ng Ama dun kay John the Baptist. Pero ang sabi ni John dito, John the Beloved, ay wala kayo doon, pero nagsasalita ang Diyos sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi nyo siya nakita, hindi nyo siya narinig. Pero ayan yung salita niya, oh. At kahit na masugid sila na mag-aaral ng salita ng Diyos, masugid na mag-aaral ng salita ng Diyos, ayon kay Kristo, you do not have His word abiding in you. At ito ay sa kadahilanan, according ni Kristo, sabi niya, you do not have His word abiding in you, for you do not believe the one whom He has sent. Kumbaga, yung mga Jew po at the time, ini-interpret po nila yung kautusan in many ways other than Jesus. Ito po ang problema, misinterpretation. Maling pag-interpreta of Scripture. Kung gagamitin po natin yung Galatians chapter 3, hingi po tayo ng tulong para maintindihan natin yung
pag-iisip ng mga Hudyo. No? Sa Galatians chapter 3, verse 21. Ito po yung sabi ni Paul. No? Dito sa Galatians 3, inaayos ni Paul kung para saan yung law. No? Sabi niya dito sa verse 21. Is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. For if a law had been given that could give life, so ito po yung problema. Para sa mga Hudyo, binigay ang law to give life. Pero sabi ni Paul, kung sa law pala yun, then righteousness would indeed be by the law. Inakala ng mga Hudyo na ang kautusan mismo ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi ni Pablo, hindi isa sa purposes ng law ang pagbibigay ng buhay. Ang law ay ipapakitang makasalanan tayo, ang law ay nililid tayo kay Kristo, ang law ay nagiging gabay sa atin para pagpapakita natin ng pagsamba. Pero ang law mismo, hindi yun binigay para magkakaroon ng buhay. Para kay Kristo, tama ang mga Hudyo na ang buhay na walang hanggan ay nasa salita ng Diyos. Look carefully with me sa verse 39. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. The law is not what gives life itself, but the eternal life is in them. At klaro na ang buhay na walang hanggan ay nasa kautusan ng Diyos dahil ang kautusan ng Diyos ay nagtuturo o tinuturo si Kristo nito. It is they that bear witness about me, sabi ni Kristo, sa verse 30. And then sa verse 45 to 46, sabi niya, do not think that I will accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, on whom you have set your hope. For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote of me. Ito yung interpretasyon ni Kristo, ng lahat ng kautusan ay patungkol sa atin. Dito po nagkakatalo. Ang mga Hudyo, instead na totoong saliksikin ang totoong kahulugan ng kautusan ng Diyos, ay minabuti nilang hindi mausig ng kanilang kapwa Hudyo. At lalo na sa mga nasa kapangyarihan. Minabuti nilang tanggapin ang kaluwalhatian na mula sa tao kaysa kaluwalhatian na galing sa Diyos. Yun yung point sa verse 41 to 44. Si Kristo po kasi ay wala siyang pakialam kung tangkilikin siya ng tao. Hindi po yung habol niya. Ngunit kabaliktaran yung mga Hudyo sa kanya. Ang totoo nilang hinahabol ay ang pagtanggap sa kanila ng tao. No? Ito po ang sabi din po ni Paul sa Galatians 1:10. Tingnan mo sabi ni Paul dito. Dahil ang problema din po sa Galatians is that ayaw nilang ma-persecute, kaya ang tinuturo ng mga Jew na nagkiklaim ng mga Christian ay gusto nilang tanggapin. Pero sabi ni Paul sa Galatians 1:10, For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Ang problema po talaga ng mga Hudyo ay hindi ang pang-uunawa. Kung hindi, mas minabuti nilang tanggapin sila ng tao kaysa totoo nilang makita ang kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo. Ang problema nila ay hindi kanilang kapasidad na mag-isip at mag-unawa. Ang problema nila ay ang depravity. Ang kanilang pagiging makasalanan. At ang pagiging makasalanan ay nagmamanifest sa pag-value natin sa sinasabi ng tao kaysa sinasabi ng Diyos. Ang depravity natin, hindi ibig sabihin hindi natin kayang sundan yung katotohanan. Ang depravity natin, pwedeng tama yung pag-iisip natin, tama yung understanding natin, pero hindi natin magawang i-value yung katotohanan over what people will say or over other things.
ito yung dahilan kung bakit, sabi ni Kristo, imposible na makilala ng tao ang Diyos kung wala ang grasya ng Panginoon. Tingnan nyo ang conclusive question ng Panginoon sa verse 44. Sabi niya, how can you believe? Paano kayo maniwala niyan? No, ang problema nyo, you receive glory from one another, nagbubulahan na lang kayo, at kontento na kayo, na para bang tinatanggap kayo ng tao, and do not seek the glory that comes from the only God. O, kung kontento na kayo, na magbulahan kayo, kumbaya, and regardless kung tama ba yan or not, basta BFF tayo, close tayo, huwag tayong mag-away, okay na tayo dyan. Instead na alamin ang katotohanan, ay di nakakagulat na di kayo maniniwala. At di kayo maniniwala in the first place, dahil in the first place, di naman kayo naniniwala, sabi ni Kristo, hindi naman kayo naniniwala kay Moses talaga. Si Moses na inyong pinagmamalaki. No? Alam niyo kung bakit sinabi ko yon? Parang sinabi ni Kristo. Tapos sabi niya, dahil ang sinasabi ko, actually, yun din yung sinasabi ni Moses eh. Hindi naman ako nag-preach ng another message. Yung message ko, yun yung message ni Moses. Kung alam nyo talaga si Moses, kung naintindihan nyo talaga si Moses, nagre-resonate sana yan sa heart nyo. Alam nyo kaagad na ako yon. Pero ang totoo, hindi nyo naintindihan si Moses. Kaya yung preaching ko, which is actually the law, and the point of the law, you did not accept it. Nakita po ba natin yung question ng Panginoon sa verse 47? But if you do not believe his writings, Moses' writings, how will you believe my words? Walang pagkakaiba yon. Si Moses ay sumusulat patungkol sa akin. Ang sinabi niya ay ako ang pinadala ng Diyos at binanggit ito ni Moses sa Deuteronomy 18:15. Parang sinasabi ni Kristo, ako yun eh. Nung sinabi ni Moses, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen. Have you remembered that one? Listen to him. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to him. This is he whom I said, a prophet like Moses, that you should listen. Ako yung parang sinasabi ni Kristo, ako yung son of the woman who will crush the head of the serpent. At ako yung anak ni Abraham na nagpadala, na siyang rason kung paano ang pagpapala ng Diyos ay makarating sa lahat ng nasyon. Ako yun ako yung sakripisyo. Nakikita nyo lahat ng sakripisyo sa Leviticus. Ako yun, nagpo-point sa akin yun. Ako ang punto ng kautasan. I have not come to abolish the law. I came to fulfill the law. Matthew 5:17. Kung naiintindihan nyo na sana si Moses, then again, mag-resonate sana sa inyo ito. Yung sinasabi ko at ako'y inyong tanggapin at kayo'y maliligtas. Bagamat, hindi, ayan, si Moses na pinagmamalaki nyo, ang siyang mismong mag-accuse sa inyo dahil di nyo siya nakuha at hindi nyo siya pinaniniwalaan. Na gitna ng inyong pagiging masugid na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po ba nakakatakot ito? Yung isipin natin. You search the scriptures. Ay hindi na lang po ginagawa ng mga Hudyo. Actually, kung titingnan natin sa original, nung sinabing you search the scripture, ang sinasabi dito ni Kristo, eto na nga't naging identity nyo na to eh. Ito yung naging identity na kayo. Kumbaga, nakilala na kayo na students of the Bible. Ito kilala sila noon. Kung meron kang tanong patungkol sa Leviticus, punta ka sa mga Hudyo, alam nila yon. Pag meron kang tanong patungkol sa the book of Matthew, punta ka sa cruciform, alam nila yon. Masugid na mag-aaral yan ng salita ng Diyos, mga students of the Bible yan. Di po ba nakakatakot po ito?
nang pwede tayong makilala as students of the Scripture, but we really do not know the Lord Jesus Christ. Paano kung eto na't nakilala pero wala tayong totoong relasyon sa Panginoon? Paano kung nandito tayo pero hanggang ngayon, after 5 years, after 10 years, ang pagsunod pa rin sa kautusan ang siyang sa isip natin ang makakaligtas sa atin? Para kay Kristo, isa lang ang indikasyon na totoo nating naintindihan ang punto ng Biblia. Yung mga Hudyo, memorize nila yon. Pero sabi ni Kristo, hindi nyo naintindihan. Isa lang yung indikasyon na talagang naintindihan natin ang Biblia. Ito ay ang pananampalataya natin kay Kristo. Ito ay ang pagtanggap natin ang bugtong anak ng Diyos na ipinadala para sa sanlibutan upang sino mang mananampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagamat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung titingnan po talaga natin, mas mabutihin ko na po na hindi ako maibilang sa mga scholar na tinitingala. Minsan gusto natin na tinitingala din tayo na maibilang tayo sa mga scholars. Mas mababutihin ko na hindi ako maibilang sa mga scholars. Ang gusto ko pong masiguro na alam kong meron akong relasyon kay Kristo. Meron akong totoong pananampalataya kay Kristo. Pero kung hindi nakilala ng mga mahuhusay sa Biblia si Kristo, ito yung katanungan natin. Bakit natin siya nakilala? No, the scholars, the scribes of his time studied the Bible, but they missed the point. The question is, are we better than those scholars? Paniguradong hindi dahil mas matalino tayo sa kanila. Dahil kung mas matalino tayo sa kanila, di dapat tinitingala na rin tayo ngayon as great scholars. Isa lang ang eksplanasyon. Grinasyahan tayo ng Diyos para makita natin ang kaluwalhatian niya kay Kristo. Bagay na di nakikita ng mga magagaling. Na tayo ay nananampalataya sa Panginoon Jesus. Di po ba dapat na magbunyi tayo? Di po ba dapat na hindi natin maliitin na nakilala natin si Kristo? Di po ba dapat na hindi tayo namumuhay ng bored? Yung mga millennial po pala ako, Gen Z, Gen Alpha, yung one of the favorite words is, ang boring. Ang boring. O kaya tayo naman, pag tinitingnan na po natin ang iba, sinasabi natin, buti pa sila. Buti pa sila nakapagbakasyon. Ay, bakasyon po pala kami. Buti pa sila may ganito. Parang always tayong very insecure. Sometimes, kung hindi man natin sinasabi, pero parang sinasabi natin, gusto natin makipagpalit buhay sa iba. Pero alalahanin po natin, wala po yun lahat. Wala pong lahat yun kung hindi natin nakikilala si Kristo. At nakilala po natin si Kristo dahil grinasyahan tayo ng Panginoon. Di po ba dapat na hindi tayo mainggit sa kung anuman ang meron ang mundo dahil siya na meron tayo, si Jesus, ay mas mahigit kaysa lahat. He is the Son of God. And we have come to know Him. Praise Him. Worship the Lord. Huwag ka mag-antay na dumating yung bonus bago ka mag-worship. Huwag kang mag-antay na gumaling ka bago ka mag-worship. Dahil ang pagpapagaling at ang bonus at ang ibang bagay, ang sinasabi ba natin ay mas mahigit kaysa makilala natin si Kristo? The Son only judged from what He heard from the Father.
So dapat po nating, ang konteksto nito nasa verse 30, ano? Yung sinabi na, as I hear, I judge. And my judgment is just. Masisigurado natin na hindi magkamali si Kristo, hande. Walang makakalusot. Baka naman magkamali si Kristo, billions naman eh. Baka naman makalusot yung isa. Hindi siya pwede magkamali. Ang paghuhusga niya is exactly the same as the Father's. Nakakatakot, pero on the other hand, nakakatuwa, isn't it? Para sa ating mga nanampalataya sa Kanya. Alam natin yun. Una, ang tanging pwede nating gawin bilang mga makasalanan ay mananampalataya kay Kristo. Kung hindi siya magkakamali sa judgment niya, napaka-importanting mananampalataya sa Kanya. Dahil walang makaiskapo. Wala pong magtatago. Wala, kitang-kita po talaga lahat. The only way we can be sure that He will judge us righteous is when we put our faith in Him. Dahil hindi siya pwedeng magkamali. Pangalawa, di tayo dapat matisod sa claim ni Kristo na siya ay kapantay ng Ama. Bagamat ito po ay nakikita nating pundasyon ng ating kaligtasan. Kasi kung hindi siya kapantay ng Ama, hindi niya tayo pwedeng iligtas. We worship Him because of that. We confess that truth, that Jesus is equal with the Father. We confess it. It is in our confession. It is in our creeds. We love that truth. Mahal po natin yung katotohanan na yon, na truly God and truly man. Truly God and truly man. He can stand for us before God, and He can stand for God before man. Because He is truly man, He can stand for us. Because He is truly God, He can stand for God. And it is salvation for us. Hindi pagtitisod, hindi pag-question. Pagsasamba ang ating tugon sa katotohanan po na ito. And also, kung merong mga nag-uusig sa katotohanan na ito, how do we stand for this truth? Mas mabubutihin ba nating usigin na rin tayo? Because I could not deny this truth. Or to some of us, silently we cannot stand for that truth. Kasi ayaw nating i-persecute tayo. Ayaw natin mawala ng kaibigan. Ayaw nating magulo yung relasyon natin sa pamilya. But Jesus said, I came with sword. I came with sword. Father will be fighting against the son. Mother will be fighting against father, because you have to stand on the truth of who I am. Even if it means your relationship here on earth. The Son is equal with the Father because He is one with the Father. The very thing na kinagagalit ng iba ang siyang ating pinagbubunyi at rason kung bakit natin sinasamba ang anak. Tayo.